Sa opisina ng isang psychologist, sinabi ng teenager na si Max na sana ay maging normal na lang siya, pero imposible to. Ang dahilan kung bakit nakabenda ang mukha niya ay dahil ipinanganak siya na sobrang gwapo na namamatay ang sinumang makakita nito. Pero at least di masakit ang pagkamatay nila dahil namamatay silang masaya. Ibinahagi ni Max ang kwento ng kanyang kapanganakan. Napatay niya yung mga nurse at doktor na nakakita sa mukha niya, pero buti na lang ay immune ng mga magulang niya. Lumalabas na ang sobrang kagwapuhan niya ay nagiging sanhi ng pag-akyat ng mga hormone na agad tumatapos sa buhay ng isang tao. Dahil dito ay kinailangan nilang lumipat sa mas maliit na bayan at maging mas maingat. Nag-homeschool lang din siya kaso lumaki siyang malungkot at mapag-isa. Hindi rin siya sanay makisama sa ibang tao at kakaiba ang naging hobby niya, embroidery. Pero di naniwala yung psychologist at pinatanggal nito yung benda niya. Kaya nakarinig na lang ng ingay yung mga magulang ni Max at naabutan nila yung psychologist na wala ng buhay. Di nagtagal ay dumating na yung mga pulis at nagbanta silang sa susunod na mangyari to ay ikukulong na nila si Max. Noon din ay nakakita ng tipak na bato si Max at dinala niya to pauwi sa bahay. Nag-aalala ang mga magulang niya dahil lagi lang siya sa bahay kaya nakiusap sila sa tanging kaibigan ni Max na si Dan na isali siya sa dating apps. Gusto ni Max na hampasin ni Dan yung mukha niya para pumangit na siya pero di siya pinapansin ni Dan dahil busy to sa cellphone kaya binagsak niya yung cellphone nito. Kaya nahampas nga siya ni Dan. Kaya dinala siya sa ospital. At habang nasa waiting room sila, nabasa ng ina niya sa magazine ng tungkol sa mga estudyante na panandali ang titira sa ibang bahay at pagkakataon na daw yun para may makasama namang iba si Max. Pero ayaw ni Max kaya naghanap siya ng ibang magazine pero wala nang laman yung lagayan nito. Na kay Alex na pala yung huling magazine na binigay niya naman kay Max kaya nakapag-usap sila sandali bago tawagin ng doktor si Max. Kinabukasan, hinanapan ng date ni Dan si Max. Nagkita sila sa isang restaurant at matapos maipakilala ni Dan ang isa't isa ay iniwan niya na sila. Pero nang dalawa na lang sila ay naiilang yung babae dahil sa benda niya sa mukha. Kaya para di mapahiya ay binigyan to ni Max ng panyo na may pangalan nito. Okay na sana ang lahat pero bigla na lang may nagwala. Ito si Craig at lumapit to sa kanila at umupo para kausapin yung babaeng kasama ni Max. Napansin nito yung benda ni Max kaya nakilala nito na siya yung usap-usapang lalaki. Kaya aalis na lang sana si Max pero nasagi niya yung baso habang patayo siya. Pinamunas ni Craig yung panyong binigay ni Max at pinilit niya si Max na pakita ang mukha niya hanggang sa sinubsob niya si Max sa lamesa. Buti lumapit yung mga crew para palabasin si Craig. At nang inaya niya yung babae na makipagkita ulit sa ibang araw ay tumanggi na to. Kaya pakiramdam ni Max ay di na siya magiging normal kaya naisipan niya na lang tumalon sa tulay. Pero dumating dun si Alex at inalaske siya nito hanggang sa nagkakwentuhan sila tungkol sa mga gusto at panaginip nila. Hanggang sa inimbitahan siya ni Alex na sumama sa kanya sa isang retirement home. Doon ay pinakilala siya ni Alex kina Rosemary at Esther. Dalawang matandang babae na may terminal cancer. Gayunpaman ay masayahin pa rin sila at naging masaya silang 4 nung araw na yon. Sumusulat pala ng libro si Esther pero nahihirapan siya dahil sa Alzheimer's niya. Habang pauwi na sina Max ay tinanong niya si Alex kung pwede pa daw ba silang magkita pero tumanggi si Alex. Pero sinabihan siya ni Dan na huwag susuko. Kaso di mahanap ni Max si Alex sa social media dahil di niya alam ang apelido nito kaya pinayuhan siya ni Dan na pumunta kung saan sila nagkita. Kaya nung gabi na yon ay gumawa siya ng regalong embroidery para kay Alex. Kinaumagahan, pumunta si Max sa bus stop pero di niya agad nakita si Alex. Nung una ay ayaw sumama ni Alex pero nagkasundo din silang gumala. Bumili sila ng napakaraming jelly at pinuno nila yung bathtub ni Max para tuparin yung panaginip niya. Si Alex naman daw ay pangarap lumangoy sa ilog ng jello. Noon din ay pinagtapat ni Max ang tungkol sa nakamamatay niyang mukha pero may suspetya na daw si Alex tungkol dito. Siya naman daw ay may rare cardiovascular disease kung saan allergic siya sa endorphins. Lumalaki ang puso niya pag natutuwa siya. Kaya kailangan niya laging ma-monitor ang puso niya. Kaya pakiramdam ni Max ay magkakaintindihan sila dahil pareho pala silang hindi normal. Tapos ay nanood sila ng sine habang umiinom at naging masaya sila sa bawat sandali. Matapos ay pumunta sila sa bahay ni Max at nagustuhan ni Alex ang mga embroidery niya kaya umiling to nagawan siya ng design. Maya-maya ay lumapit si Alex at inalis niya yung sunglass ni Max pero okay lang dahil di naman kita yung buong mukha niya. Magkikis na sana sila kaso nga lang biglang dumating yung mga magulang ni Max. Nagulat sila pero masaya sila dahil sa wakas ay may kasama ng babae si Max. Noon din ay pinakilala sa kanila si Yu Shen, exchange student na makakasama nila sa bahay. Kasama nito ang alaga nitong pusa pero napaka-anti-social nito na kahit sila ay di nito pinapansin. Umo-order siya ng sariling pagkain at kumakain mag-isa. Mula noon ay palagi nang magkasama sina Max at Alex. Bumibisita sila sa retirement home, nakikipagkwentuhan at nakikipaglaro kina Rosemary at Esther. Isang araw, pinlano nilang mag-camping pero nakipagtalo pa si Max sa ina niya dahil gusto nitong isama nila si Yu Shen. Kaya kinabukasan, wala silang nagawa kung di isama nga to at nandun din si Dan at ang kadate nito. May sarili pa ring mundo si Yu Shen pero yung 4 ay talagang nag-e-enjoy at picture sila ng picture. Kaso di sadyang nasugatan yung kamay ni Alex kaya binawasan ni Max yung benda niya sa mukha para takpan to at dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ni Alex.
Kinagabihan nang nag-set up na sila ng tolda, nagtalukbong ng kumot si Dan at ang date nito. Gumaya din si Max at nagtalukbong din sila ni Alex. Gusto niyang sorpresahin si Alex, pinapikit niya ang mata nito at tinakpan niya ng benda. Tapos ay pinahawak niya dito ang mukha niya para magkaideya to sa itsura niya. Napatay niya daw yung babaeng first kiss niya dahil sumawi ito at binuksan ng mata nito. Pero bigla ay hinalikan siya ni Alex bago alisin yung talukbong nila. Pero makalipas ang ilang araw, tumawag si Alex na di daw sila pwedeng magkita dahil kailangan daw tulungan ni Alex ang ina niya sa bahay. Tapos ay pinalabas ng ina ni Max yung lumang Christmas tree kaya agad nga tong nilabas ni Max. Pero nanigarilyo si Yushen sa labas at nahagis niya dito yung upos ng sigarilyo kaya nasunog to. Napatay naman ni na Max yung apoy kaso nasugatan yung kamay ni Dan. Kaya dinala nila siya sa ospital. Pero habang palis na sila matapos siyang magamot ay nakita nila doon si Alex at ang nanay nito. Nagsinungaling pala siya na nasa bahay lang siya. At ang masakit pa ay pinakilala lang sila ni Alex bilang mga kasama sa trabaho matapos ay umalis ng gano'n na lang. Kinabukasan, habang nagsha-shopping ay natanong ni Max sa ama niya kung paano malalaman kung in love na siya. Sagot ng ama niya alam niya daw na mahal ni Max si Alex pero baka dito alam ni Alex. Kaya kailangan daw tong sabihin ni Max. Nang sumunod na magkita sina Max at Alex, pinaliwanag ni Alex na kinailangan niya magsinungaling dahil ayaw ng ina niya na may kaibigan siya dahil maaari siyang mapatay ng sobrang kaligayahan kaya nga doon lang siya pumupunta sa retirement home. Tapos nito ay pumunta sila sa retirement home pero naabutan nilang nanghihina na si Rosemary at mga aparato na lang pala ang bumubuhay sa kanya. Gusto ni Alex na masayang mamatay si Rosemary kaya hiniling niya kay Max na ipakita dito ang mukha niya upang mamatay siya ng masaya. Pero tumanggi si Max kaya umalis si Alex ng masama ang loob. Pero na-realize din ni Max ang paghihirap ni Rosemary kaya nagbago ang isip niya at binalikan niya si Rosemary. Tinawag niya ang pangalan nito at habang palingon ay tinanggal niya ang benda ng mukha niya. Alam ni Rosemary na mas makabubuti to kaya tinitigan niya si Max. Kaya namatay siya na taglay ang masayang ngiti. Pero mula noon ay di na sumasagot si Alex. Hindi na alam ni Max ang gagawin niya kaya pinayuhan siya ng mama niya pero nauwi lang to sa argumento kaya lumabas si Max para makipagkita kay Dan. Binalita ni Dan na meron daw party sa school nila kaya siguradong pupunta rin doon si Alex. Pero nahihiya si Max kaya si Dan ang nag-message kay Alex gamit ang cellphone ni Max para imbitahan to. Pero di sumasagot si Alex kaya pinuntahan siya ni Max sa bahay niya. Dito ay pinagtapat ni Alex na di na daw gumagana yung gamot niya kaya patuloy na lumalaki ang puso niya. Kaya noon din ay pinipilit niyang paalisin si Max pero talagang seryoso si Max sa kanya kaya pumayag na rin siyang makipagsayaw. At nung araw na ng party, ang cute ng suot na costume ni Alex. Nag-costume siya na parang isang maid at si Max naman ay nakamaskara ng aso na tinawag nilang horned dog. Naging masaya sila sa party at sinulit nila ang bawat sandali. Sa umpisa ay mabilis at rugged yung tugtog pero bigla tong naging romantic kaya nang nagdikit sila ay bumilis ang tibok ng puso ni Alex kaya nagdugo ang ilong niya. Kaya agad siyang umalis para punasan to. Kaya sumama muna siya kina Dan at sa date nito pero noon din ay dumating doon si Craig. Nagselos to dahil ex niya pala yung kasama ni Dan at gaganti din siya kay Max dahil sa nangyari sa resto. Kaya hinawakan nila si Dan at tinanggal naman ni Craig yung mascara ni Max kaya namatay yung kadate ni Dan nang mapatingin to. Kaya nataranta lahat ng tao at inaresto naman ng mga pulis si Max at nilagyan siya ng bag sa kanyang ulo. Noon din ay dinala naman ng ambulansya si Alex. Isang gabi siyang na-detain sa presinto. Kinaumagahan, agad niyang pinuntahan si Alex sa ospital kung saan niyakap siya ng nalulungkot nitong ina. Dito ay natuklasan niya ang katotohanan. Malala na pala talaga ang kalagayan ni Alex. Bata pa lang ay alam niya nang mamamatay siya sa ganitong edad kaya ngayon ay araw na lang ang binibilang niya at ayaw niyang mabuhay sa aparato. Kaya gusto niya daw makita ang mukha ni Max pero ayaw daw siyang makita ni Max na mamatay dahil sa buong buhay niya ay nakikita niya ang mga taong namamatay sa harapan niya. Kaya umalis si Max na may dalang kalungkutan. Kaya pag-uwi niya sa bahay ay pinalo niya yung mukha niya para mapa-plastic surgery siya pero dumating ang mga magulang niya para pigilan siya. Pinakalma nila siya pero di sadyang natanggal yung benda niya kaya namatay yung pusa ni Yushen. Mula noon ay di niya na pinapansin yung mga message ni Alex. Nakiramay sila ni Dan doon sa namatay na babae. Nalulungkot si Dan pero pinagalitan niya pa rin si Max sa pag-snub nito kay Alex dahil baka mawala na daw siya ng pagkakataon na magpaalam. Kaya kinabukasan ay pumunta siya kay Alex. Nilagyan niya ng mga embroidery yung dingding at binigyan niya siya nung hinihiling niyang design. Palala na pala ng palala ang kalagayan ni Alex kaya humiga si Max sa tabi niya at tinanggal niya yung benda niya. Pumikit sila pareho at naghalikan. Pero nagulat si Max dahil di namatay si Alex. Pero dahil sa sobrang saya niyang makita ang mukha ni Max ay hindi na kinaya ng puso niya kaya tuluyan na siyang binawian ng buhay. At least, namatay siyang masaya at si Max ang huli niyang nakita. Ngayon pakiramdam ni Max ay wala na ang nag-iisang babaeng nagmamahal sa kanya. Kaya matapos ay bumalik siya doon sa tulay dala ang isang envelope na may pangalan ni Alex. Sa loob nito ay may jello powder at hinagis niya to sa ilog upang tuparin ang pangarap ni Alex. Matapos ay bumalik siyang magpa-therapy at ginawa niyang inspirasyon si Alex.
Patuloy rin siyang bumibisita sa retirement home at di natuloy yung demanda ng mga pulis sa kanya dahil lumalabas na natural ang pagkamatay ng babae. Kaya naging sikat si Max. Marami na siyang natatanggap na sulat galing sa mga tao na malapit ng mamatay at gustong magkaroon ng masaya at di masakit na kamatayan. At naunawaan niya din na di mamamatay ang taong makakakita sa mukha niya kung totoong mahal siya nito. Kaya pala di namamatay ang mga magulang niya, ang best friend niyang si Dan, at syempre si Alex. Kaya pwede na silang magsama nang wala siyang benda. Kaso isang araw nalimutan niyang magbenda nang buksan niya yung pinto kaya napatay niya si Craig nang bumisita to. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito at turn on mo din yung notification bell para updated ka. Salamat po sa panunood.